Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Nandito tayo sa araw na ika-12 pagpapasalamat para sa taong 2024, yung buwan ng Disyembre. Meron po tayong mga aralin ngayon na ipinagkaloob. Ito ay ating babasahin at bibigyan ng buhay upang kung meron na tayong makuha o mapulot sa aral, ito'y magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay dito sa ipapulot sa digital. Siguro po, mapansin natin, nabasa na yung una sa Evangelyo ni Apostol Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 13. Dito po, ang nagsulat si Juan Evangelista. Pero yung ginabanggit dito Juan na nagpapatutuo sa ilaw, si Juan Bautista. Kaya po sabi dito, bigyan natin ang buhay. Basahin mo natin. Nang pasimula, siya ang Verbo. Sa ibang Bible, ang nakalagay yung salita. Sa dito, karamon. Ibig sabihin, bago pa ang lahat, meron ng Verbo. At ang Verbo ay sumasa Diyos. O kaya kasama ng Diyos. At ang Verbo ay Diyos. Isa rin siyang Diyos. Mahirap unawain. Pero kung paano mo ang pag-iisip, meron Diyos, meron Verbo kasama ng Diyos, yung Verbo, Diyos din. Di magiging dalawa yung Diyos. Kaya sinasabi, suma Diyos. Ibig sabihin, kung bakit na gusto ng isa, ay nakikita niya sa isa. Kung ano man na gagawin ng isa mula sa isa. Kumbaga, originally, isa na yung pinanggagalingan. Dahil nagkakaisa na siya. Sabi ko sa lumang tipan. Kaya, dahil natin ang tao sa ating buwan. Lumang ang tao, yung Diyos ang tao sa kanyang sarili. Hindi natin meron tayong kaluluwa at meron kaya sa Diyos meron Diyos at meron yung Espiritu Santo. Kung ang tao, iisa lang sila sa tatlong sangkap, ganoon din ang Diyos. Ihahawig yung kaya sabi, lalagin natin ng tao ayon sa ating wanis. Ibig sabihin, pagkahalintulad. Larawan kung ano yung pagkagaling na tao na meron sa gano'n yung pinagmulan. Meron din ang Diyos. Meron tayong Espiritu dahil Espiritu sama yung bayan yung naluwa. Pag pinawin mo yung pagkaunawa. Sabi po dito, Diyos, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at
sa lahat ng mga Diyos ay hindi na ginawa kung wala siya. Ibig sabihin, kahit yung Diyos, hindi niya ginawang mag-isa. Kundi, yung verbo, ginamit niya na pinakasulit sa kanyang. Kumbaga, yung salita na sinasambit niya o sinasambit ng Diyos, kaya bubuo ang mga bagay na likhain ng Diyos. Yan. Sabi po dito, nasa kaniya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Siya po yung pinanggalingan ng buhay. At yung buhay natin, ito yung pinaka-ilaw. Kung kaya nagkakaroon ng buhay ang lahat ng bagay. Dahil po, kung wala pong buhay, malalagay katulad ng isang kagamitan na hindi siya gumagalaw, hindi kumikilos. Kaya Diyos, sa kanyang pinagkakaroon, nagkaroon tayo ng buhay. Ang buhay ay ang pinakaliwanag o pinakailaw dito sa babaw ng sarili. Kaya nagkaroon kung bakit discoveries, ano pa dahil sa buhay na yun. Nakikita natin patuloy na lumalago ang mga kaalaman, ang mga nadidiscover na malalim na bagay. Pero mas marami pang mga malalalim na bagay lalo kung tayo ay susunod. Sabi ko, at ang ilaw ay lumiwanag sa kadiliman at hindi napagpamak ng meron tayo mga tagapagpahayag. Sinaunang Diyos ay galing sa kadiliman. Ang sabi po kasi, lahat kadiliman. Pero dahil sa Diyos na naliwanag, ilaw, nakita lahat ng mga bagay na kadiliman. Dahil sa liwanag. Ito natin tayo na ilaw, wala makikita. Pero may mga laman sa paligid natin, hindi lang na particular kung ano yung kulay, ano yung nilaman siya, kung siya kumalaw o hindi. Pero siya, nakikita natin na kulay, wala matigas sa mga bot ng natin. Ito ang isa sa nung sabi dito, naparito ang isang tao na subong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. Ito yung sinabi ko si Juan Bautista. Ito naparito ang saksi upang kaniyang pagpamanan niya upang magitan niya ay magsisampalataya ang lahat. Dahil po, ang ating dakilang Panginoon, kumbaga, mga panahon na ipinagawa na tapos pinagagat naman ang natin ilang taong Isus. Pero, naunang ipinagagat si Juan Bautista na ang kanyang ama ay si Zacarias na ipinaglihim
asawa si Elizabeth na ipinag-iwan pero nga sa pagkita ng anghel kaya sila kaya paliwala na ginawa ng anghel hanggang sa hindi magkaroon ng lahat ng sinabi ko sa iyo. Ngayon pala, hindi na yung si Juan Bautista na mangunguna kung magiging una sa unan ng ating katilang Panginoon Yesu Cristo. Na siya po ang magpapanumbalik sa tao. Siya ang magpaparutuo sa ilaw. Ang lahat ng tao na naliliman, makilala nila na meron palang lumo ang Diyos na mangyarihan sa lahat sa mga katuloy ang kanyang anak at isisilang kasunod ni Juan Bautista. Pero pinatutunayan lang yung ilaw. Ipinakita ng liwanag dito sa ibabaw ng salita. Sabi dito, hindi siya ang ilaw, kundi pumato upang siya kaniyang patutuhan. Ang tunay na ilaw sa mga tuwid ang ilaw na sa mga tao na pakikot ng ilaw. Siya'y nakalimutan ang sanggol sa pamamagitan niya at hindi siya nakakala ng sandito. Kaya po, ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. Naging inspired ang kanyang bugtong na sa tuwing bagay ang ilaw na walang iba ang ating ilang Panginoon upang magawa ang lahat ng mga gawang himala na ginawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Noong panahon na isilang ng ating nagilang hindi siya nakilala sa liputan. Hindi siya nakilala ng mga tao. Dahil ang tao, ang inaakala nila na bagamat sila'y nagbabasa ng marami kasi tungkol sa mga hula at tungkol sa ating nagilang Panginoong Hesus Kristo, ang tingin nila ipapanganak ang Mesiyas sa nasa magandang kalagayan. Kung baka mayaman, makapangyarihan, pero po, bakit ang ating kailang Panginoon hindi na wala man lamang nakahanggang kundi inihiga pa sa isang sabsaban. Na kung saan, ito po ang pinaka-halimbawa ng kapakubaan ng Diyos na sa kabila ng kanyang kataasan, ng kadakilaan, kaluwalhatian, nagawa ng Diyos na ibong na anak ihiga sa isang sabsaban. Kaya nakilang Panginoon, dahil pasimula pa ng kanyang buhay, nagmula siya sa mababang kalagayan. Kaya yan din ang inihawa na kung merong nagpapatuto sa ilaw sa magkatuloy pinatutuhanan ng Juan Bautista, ang ating nagilang Panginoong Hesus Kristo, na ang ilaw na sa mababang kalagayan ipinagdaan na hindi nasa mataas na anyong nandito sa ibabaw ng sanglibutan. Dapat ganun din po yung magiging kalagayan ng mga taong tumatanggap sa Diyos. Na tayo sa mababang kalagayan. Na kung nagawa nga ng Diyos na magpakumbaba sa kanyang sarili, na ang kanyang anak na dapat sana'y hindi dapat na mahiga doon sa isang maruming kalagayan, tayo kaya na hindi rin natin magawa yan. Na dapat pag-upisa rin tayo sa mga kalagayan.
Na alam natin, darating naman yung tamang kapanahunan na may mga nakatakda sa bawat isa sa atin. Kung ano yung kalooban ng Diyos, kung saan kaya lang tayo dapat ilagay. Nasa Kanya po muna kami yan. Kung saan tayo tinawag, kung ano yung magiging tungkulin natin na gagawin ito sa ibabaw ng Panginoon, Diyos lang po ang nakaka. So ito, siya yung nasa libutan. At ang libutan, sa magito niya, hindi siya nakakalaman ng libutan. Nung siya yung nasa libutan na, alam ng Bautista, na natin nabilang Panginoon. Naparito siya sa ibabaw ng sanlibutan na ang buong sanlibutan na nakikita namin ay ginawa sa pamamagitan ng ilaw, sa pamamagitan ng ating nagilang Panginoon Jesucristo. Na parang inihanda ng Diyos na ito yung sanlibutan, ito yung mga sangkatauhan, at ito naman yung aking ipapanganak na mula sa sinapupunan ng Ama na ipinanganak din bilang tao mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Na isang katawan ng inihanda para doon tumira yung Espiritu ng Anak ng Diyos upang mabuhay mula sa mababang kalagayan hanggang sa dumating yung panahon ng tamang gulang upang umpisa niya ang pagiging liwanag o ilaw sa pamamagitan ng pagpapayag ng salita ng Diyos na ang tao'y binigyan ng mga kaisipan na ang pagkakaroon ito sa ibang mga hindi lang yung katulad ng magkakapalas papangan, magiging bata, binata, dalaga, magkakaasawa o pamilya, at pagkatapos tatanda papunta sa kamatayan na. Pare-parehas lang naman ang buhay ng tao. Pero po, meron mga bagay na itinawa natin natin Panginoon na huwag natin sayangin yung pagkakataon na nabuhay dito tayo sa ibabaw ng sanlibutan na makilala natin mayroong Diyos. Makilala natin na maranasan man lang natin na tayong pagharian ng Diyos. Ito po yung pinakamahalaga. At dahil nga, parehas din siya ng kalagayan ng tao na nabuhay at namatay, pero pasalamat tayo dahil nagtagumpay ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Na matapos na siya'y mamatay, muli siyang nabuhay. At kung ano yung naging o nangyari sa ating dakilang Panginoong Jesucristo na nagtagumpay siya sa kamatayan, nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan, ganoon din ang magiging kalagayan natin. Ibig sabihin, pinahalaga ng Diyos ang pagiging isang tao na hindi lang magtatapos na kapag namatay ang tao, pag dumating yung kamatayan, tapos na, meron pa pong extension. Na muling bubuhayin bilang niluwalhating katawan na hindi na nabubulok o nasisira. Siya ay naparito sa sariling kaniya at siya ay hindi tinanggap ng sariling kanya. Totoo. Kaya sa panahon ngayon, naparito ang ating nakilang Panginoon. Sabi nga, siya ang Berbo. Kahit ipinangaral ang salita sa lahat ng tao, wala pong puwang sa puso ng tao. No vacancy. Kaya yung kapanganakan ng ating nakilang Panginoon, na hindi siya nailagay sa isang kahit nakaupang man lang ng isang bahay tuluyan para doon ipanganak. Talinhaga po yun sa buhay natin. Walang patante ang salita ng Diyos sa bawat
isipan at puso ng mga tao. Kaya po, ang ginawa ng Diyos, kalooban niya kung ano ang nais niyang pamanyarin sa bawat tao na tumatanggap sa salita ng Diyos. May mga milagro na nangyayari sa tao. Datapwan, ang lahat ng sa Kanya'y nagsitangka. Halimbawa, yung panahon na sa pamamagitan ng pagtuturo ni Juan Bautista, yung mga nagsitanggap sa ating dakilang Panginoong Hesukristo ay pinagkalooban niya silang karapatan maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. Sa panahon ngayon, dahil nandun na nakalugklok ang ating dakilang Panginoon sa kanan ng Ama, paano mangyayari na mapapabilan naman tayo sa anak ng Diyos? Sa pamamagitan, dahil sa siya na ang berbo o salita, sa pamamagitan ng salitang ipinapahayag sa mga pulpito o yung tinatawag na Ebanghelyo. Kapag iyan ay tinanggap ng bawat isa sa atin, magiging katulad din tayo ng mga tao bumaba dito ang ating kagero na tinanggap siya bilang anak ng Diyos. Kapag tinanggap naman natin yung salita ng Diyos, meron na tayong karapatan tawagin anak ng Diyos sapagkat ibibilang na tayo ng Diyos na isang tao na binama na, pinatawad na, binigyan muli ng pagkakataon na kinakailangan munang baguhin ang ating dating pagkatao na hindi na tayo katulad ng dati na isang makasalanan, kundi sa pamamagitan ng pagsisisi at pagpalikbuong sa Diyos. Binibigyan niya tayo ng panibagong buhay. Buhay sa piling ng Diyos na siya ang namumuna sa bawat isa sa atin. Sabi dito, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, di sa kalooban ng laman, di sa kalooban man ng tao, kundi ng Diyos. Na tayo'y ipinanganak o binago, hindi dahil sa kalooban ng dugo o laman man, kundi sa pagbabago ng pagkatao ng bawat isa sa atin. Kaya isa pong opportunity yung pagiging isang anak ng Diyos. Kaya po, kung ang anak ng Diyos nagpakumbaba mula sa isang mababang kalagayan na ipinanganak sa isang sapsaman, dapat lahat naman tayo na binago ng Diyos, mag-umpisa na tayo sa kawalan. Na alam natin, Diyos po ang gagawa sa ating mga buhay para pangunahan tayo, para magawa natin yung lahat ng bagay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po sa sarili nating pagnanasa at hindi rin sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya na ipinagkaloob ng sa bawat isa sa atin ng Diyos. At yung mabubuting gawa ay bunga na lang ng habag ng Diyos na tayo'y pinatawad at itinulad tayo sa isang sisidlang hirap upang gamitin ng Diyos papurihan ang kanyang banal na pangalan. Kaya hindi po dito binibilang yung mga mabubuting gawa o yung ginawa nating kabutihan sa kapwa. Resulta na lang yung mabubuting gawa ng pagtanggap natin sa Diyos. Kaya mayroong mga himala na nangyayari minsan sa buhay natin na hindi natin maipaliwanag dahil na po yan sa kalooban ng Diyos. Kaya mali po yung sinasabi na gumawa ka ng mabuti, tama na. Hindi po. Kinakailangan muna tanggapin natin si Kristo sa ating buhay. Ibaba natin ang ating sarili
Hilingin natin na tayo patawarin, paguhin ang ating dating pagkatao mula sa isang maruming kalagayan. Linisin ito at maging isang mabuting tao, bagong nilalang. Pagkatapos nun, yung mga bunga nun, kapag nakagawa ng mga mabuting gawa, hindi yan inaako, kundi ibinabalik lahat sa Diyos ang lahat ng ipinagkatiwala sa atin na nakagawa tayo ng mabubuting gawa. Dahil nakaluklog na siya sa puso natin. Kaya hindi na po natin dapat ipaglalantala yung mga pangalan natin, yung magkinawa natin kabutihan sa kapwa. Kung ang mga kabaknayan na ang sabi, sa Diyos ka magpasalamat, dapat po ibalik natin sa Kanya yung mga bagay na hindi natin pag-aari. Sa Kanya lang ang kapurihan at kaluwalhatian. Magpakailan na. Tayo'y kinahabagan lamang. Nilinis lamang mula sa isang maruming kalagayan, hinugasan, ginamit ng Diyos, kaya po tayo'y maging kasagkapan na maging karapat-dapat o kapurit-purit sa harapan ng Diyos na ginagamit tayo ng Diyos upang magawa natin yung mga nais ng Diyos na papangyarihin niya sa mga ibang tao na makalapit din sa Diyos. Ngayon, bago tayo dito sa isang sitas, sabi po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sa Kapitulo 12, versikulo 11, hanggang sa 21. Ito po, maganda itong pagnilay-nilayan ng bawat isang sumasampalataya sa ating dakilang Panginoon. Sabi nito, kung tayo mga lingkod na ng Diyos at pinananahanan na tayo ng Espiritu Santo, na diyan ay binago na tayo, sabi nito, huwag mga tamad sa pagsusumikap, manigas sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Alam natin na mayroong kaparaanan ang pagtawag ng Diyos sa atin. Mayroong tinawag mula sa pagiging isang taong makasalanan, binuksan ng kaisipan, nung makarinig ng salita ng Diyos. Mayroong tinawag dahil sa karamdaman. Mayroong tinawag dahil lamang sa kalooban ng Diyos na nakatakda talaga yung tao yun para gawin niya ang ganitong bagay. Para lang papurihan ng Diyos. Dapat po, kinakailangan yung pagsusumikap natin, dapat po ipagpatuloy natin. Huwag tayong paghinaan ng loob o maging tamad man sa harapan ng Diyos. Kundi, kung ano yung itinagda ng Diyos ng mga programa niya, na dapat nating lakaran, kung halimbawa, alas 9 hanggang alas 4 o alas 5 yung gawain, dapat consistent tayo doon hanggang sa pasalamat. Dahil, sabi niya, huwag maging tamad. Ibig sabihin, ipapakita natin yung pagpapahalaga sa mga programa ng Diyos. Sabi, mapaglingkod sa Panginoon. Napagamat, alam natin, wala naman tayo magpapakinaganan, pero alam natin na ginagamit tayo ng Diyos para yung kanyang kapangyarihan dumaloy sa bawat isa sa atin. Maipadama natin sa mga taong nangangailangan ng tulong. Marami baga ang sumasampalataya at nagsisigarin. Papuri na naman niya sa Diyos. Ano ba sabi dito? Mga galak sa pag-asa. Na alam natin, hindi tayo sigurado kung ano yung pagtutunguhan natin. Pero, dapat maging kasiyahan ng bawat isa sa atin na makaunawa na kaya pala tayo nagsasakripisyo, meron tayong inaasahan. Yung nakatakda sa bawat isa sa atin na buhay na walang hanggan. Mag-matiisin sa kapighatian. Kapag may dumarating na mga kapighatian, o mga problema, o mga pagdurusa, o sakripisyo, dapat po pagtiisan natin. Ibig sabihin, mahaba yung pasensya natin. Hindi yung dahil nangyari yan, sisingin mo yung isa.
Pag nagtitiis ka, hindi ka nagreklamo, hanggang mong tanggapin na kaya yung nangyari dahil kalooban ng Diyos. Magmatyagain sa pananalangin. Na minsan, nababagot na tayo, napapagod na tayo sa pananalangin. Hindi, tutuloy ko ba ito? Pero, kung tayo po'y pinapahalagahan natin yung kaparaanan ng Diyos, kung doon na sa langit araw-gabi nananalangin at lumuluwalhati sa Diyos. Dapat practicein din natin habang nandito pa tayo sa ibabaw ng sanlibutan. Na araw at gabi tinuluwalhati natin ang Diyos. Pero yung pamamaraan ng anghel, nagsisigawan sila dahil nakikita nila yung Diyos. Tayo naman, papurihan natin siya sa pamamagitan ng panalangin. Dahil yun lang yung para natin, para kausapin ng Diyos. Yung panalangin na maipapakatid natin sa Kanya. Pero kung aralin natin, kung gaano kaluwalhati ang Diyos, sabi namin ng mga taong nananalangin sa Kanya, lahat yun nasasagot niya. Dahil ang Diyos ay sumasalahat. Dahil dun sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yun po yung pinaka-connection natin sa Diyos. Kaya, alam ng Diyos ang kalagayan ng bawat isa sa ating mga tao na kahit naging masama ka mang tao o naging mabuti ka mang tao, kilala lahat ng Diyos ang pagkatao ng bawat isa sa atin. Bali nasa bundok tayo o saan tayo isinilang, lahat yan nakatunit sa Diyos. Kaya po, dito sa bagay na ito po yung pagsikapan natin. Yung kalooban ng Diyos ang dapat manalig sa bawat isa sa atin. Huwag yung sarili natin kalooban. Dahil kung sarili natin kalooban, pwede tayong magsawa. Pwede tayong mapagod. Pero dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, na pagniningas natin na, kumbaga, yung pagod na yan na nararanasan ng ating katawan, tuloy-tuloy lang tayo. Maging consistent lang tayo sa pagsunod. Kasi yun po yung susi. Hindi ba ka tinawag ng ating nakilang Panginoon, 12 alagad? Isa lang naman ang sinabi. Follow after me. Sumunod ka sa akin. Ngayon po, ang pagsunod, isa po yung halimbawa na minsan kinakailangan mo may isasakripisyo. Yung sariling pagnanasa, yung sariling kalooban, at yung sariling hangad. Kapag susunod ka, kahit mataas ang kalagayan mo, kahit marunong ka na, kahit matalino ka na, kinakailangan mo pa rin sumunod. Dahil si Kristo mismo ang nagsabi, sumunod ka sa akin. Ngayon, kung halimbawa, alam natin na ito yung kalagayan ng buhay ng ating dakilang Panginoon, tapos takot tayong tuyain na kagaya ng nangyari sa ating dakilang Panginoon, pwedeng sabihin, iiwas tayo. Hahanap tayo ng sariling daan na hindi nakasunod sa ating dakilang Panginoon. Kung siya'y tinuya, tutuyain din tayo. Kung siya'y dumanas ng kapilhatian, ganoon din tayo. Ibig sabihin, kung nakasunod tayo, lahat ng sakripisyong dinanas ng ating dakilang Panginoon, gaganasin din natin. Dahil nakasunod tayo sa Kanya. Pero yung umiiwas, marami nasunod yung sariling kalooban, hindi yung kalooban ng ating dakilang Panginoon. Ang pagsunod po kasi, isa po yung bagay na ibababa mo ang sarili, isa sa sakripisyo, yung mga nasa mo, yung mga hilig, alang-alang lang sa pagsunod. Lahat tayo follower ni Christ. Pero minsan, dapat yung pagpapal, maging focus tayo doon. Na huwag tayong matakot kung ano man ang mangyari. Kahit tuyain mo tayo, kahit ibahin tayo, siraan ng pulit. Alam natin, kasama natin si Kristo. Nakasunod tayo sa Kanya. Alisin natin yung takot. Dahil nandiyan lang yan sa kalooban natin yung takot.
Parte yan upang sirain ang mga plano ng Diyos na nakatakda sa bawat isa sa atin na dapat natin lakaran, yung takot, yung mga problema, sakripisyo. Minsan po yun ang kinakatakot natin. Pero kapag kasama natin si Kristo, mananaig po ang kalooban ng Diyos. Nandun yung mga aral na pagbabatayan ng ating pang-araw-araw na pamumuhay para magpatuloy tayo. Sabi po dito, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Kinakailangan kung anuman ang pangangailangan ng mga nagpapakabanal. Halimbawa, saan ba ginaganap ang pagpapakabanal? Di ba sa simbahan? Sa mga templo. Halimbawa, yung pagpupuri sa Diyos, isang parte ng pagpapakabanal. Ano yung mga kailangan yan? Siyempre, para magkaroon ng liwanag, kinakailangan ng kuryente. Kinakailangan niya ng tanglaw. Kinakailangan niya ng mikropono, amplifier. Kung ano yung may gagamanin natin yung templo. Kaya nga tayo nagbibigay ng mga kaloob para gamitin sa templo para meron tayong pambayad sa kuryente. Para meron tayong magagamit kapag kailangan natin ng tubig. Pagdagamay na po yun. Lahat ng pangangailangan ng templo, kung simbahan man, pinoprovide natin. Tayo yung nagiging mapagdamay. At mapagpatuloy, ibig sabihin, hindi yung nagdamay ka ngayon, tapos na. Dapat, sa mga susunod na gawain, gagawin mo ulit. Kaya nga mapagpatuloy. Consistent. Hindi yung tama na siguro nabigay ko yung 1,000,000, hindi naman, sila naman. Hindi po. Nakasulat yan sa walang nakasulatan. Sabi pa dito, pagpalain ninyo ang sa inyo'y nagsisi-usig. Paano natin gagawin yung pagpapala? Na halimbawa, kapag tayo inusig o siniraan ng puri, minsan po, natatalo tayo ng emosyon. Umiiral yung galit, umiiral yung init ng ulo, minsan sinisindak tayo. Nakakagawa tayo ng bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Kung tayo po'y inuusig, mapalag tayo. Dahil si Kristo'y inusig din. Pagpalain natin sila sa pamamagitan ng panalangin. Diyos ko po, bahala ka sa kanila. Sana'y masumpungan niya yung tamang daan ng liwanag para maging katulad ulit siya. Hindi ba kapapapala yun? Paano kung sabihin, bahala ka sa buhay mo. Basta ako matuwid, basta ako mabuti. Ibig sabihin, wala kang pagpapala sa kapwa. Nasaan yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos? Kaya dapat, kung si Kristo nga nanalangin, na wala ni isa man ang nais niya na mapahamak, dapat ganun din ang naka-mindset sa isipan natin. Na mahalaga yung bawat isa sa atin. Kung si Kristo gusto niya, lahat tayo tumanggap ng buhay na walang hanggan. Makita natin yung kanyang kaluwalhatian. Na kapag ibinigay na sa kanya yung pagkahari, dapat masilayan natin lahat yun. Idinalangin niya tayong lahat ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Dapat, kung siya ayaw niya na may mawala, ayaw niya na may mapahiwalay, dapat gano'n din ang pagtuturigan natin sa ating kapwa. Gusto natin lahat tayo sama-sama doon. Kasi, kung halimbawa, wala kang pakialam sa iba, ang nakalalabasan niyan, magiging makasarili. Iisipin mo lang yung sarili. Pero kung may pagpapalagay ka sa kapwa, mamahalin mo siya, ituturing mo siya. Kahit sinisiraan ka, inuusig ka, gusto mo nandoon din siya sa kaluwalhatian ng Diyos. Para sabay-sabay natin makita yung paghahari ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Sabi dito, pagpalain ninyo ang sa inyo si Use, pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain.
Kaya po dito, itinuturo sa atin ng Apostol Pablo, yung haba ng pagpapasinsya. Na dapat, hindi humantong sa pagsumpa. Na minsan nakakapagsalita tayo, ang sumpa ko kasi bibig ko yung ginagamit yun. Dahil sa pagngingiti, kung halimbawa, inuusig tayo, bahala ka doon sa impyerno. Hindi ba nga sumpa yun? Pero kung iiral yung pag-ibig na katulad ng ginawa ng Ama, ng pag-ibig niya, isinubo niya ang kanyang nag-iisang anak, alang-alang sa bawat isa sa atin. Dapat ganoon din tayo magpahalaga sa bawat kapwa natin. Dahil Diyos mismo ang nag-umpisa. Dapat po, ganoon din ang gawin natin sa ating kapwa. Kaya kung hindi natin nagagawa dahil tayo ng emosyon o pagkatao natin o pinatawag ng naturalisa, kasi pipili po kasi yung kinalakit natin. Kasi kung halimbawa, ang kinalakihan natin magulang, makasarili, ang kalalabasan ng anak, makasarili din. Pero kapag binago ka ng Diyos, dapat hindi ka na ganoon. Kundi ang ginagawa mo na, kalooban na ng Diyos, hindi na yung turo ng magulang. Dapat, iiral na yung pag-ibig. Dahil ang Diyos, pag-ibig, dapat, kung siya'y nakaluknot sa ating puso, nasasabihin natin, mananampalataya ako ng Diyos. Isa akong tagasunod ng Diyos o tagasunod ni Kristo. Pero nasaan? Pag-ibig ba yung umiiral? Kung hindi pag-ibig, wala din ang Diyos. Kaya kung sigawan pa tayo ng paluhod na pananalangin, may paiyak-iyak pa, kapag hindi umiiral ang pag-ibig, wala, hindi natin masasabing tayo nasa Diyos. Dahil tayo'y naiinis sa ating kapwa. Ayaw natin silang makita. Galit na galit at nagingit-ngit tayo sa kanila. Sabi niya, kung ang iyong kaaway magutom, pakanin mo. Dito sa hulihan niya. Kaya tuloy natin para mabasa natin. Sabi nito, makigala kayo sa nangagagala, makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Kapag halimbawa, nagtatagumpay ang ating kapwa, dapat, patingin man lang natin, buti bra, sis, nalagpasan mo na yung pagsubok mo. Hindi makigalak sa nakikita. Yung makiiyak sa nagsisiiyak, kung halimbawa nasa kapigatian o mga problema, damayan natin. Na para natin ang ating sarili, nandun din tayo sa sitwasyon na gusto natin makatawid siya, kaya maabot niya yung bagay na nalagpasan niya yung pagsubok na dinanas niya sa kanyang buhay. Yun po yung makiiyak sa nagsisiiyak. Hindi yung dahil kaaway natin, alam na natin na napipighati o umiiyak, buti nga yan sa'yo. Ganyan ba ang sasabihin natin? Nasaan yung pag-ibig ko? Kapag wala po ang pag-ibig sa ating puso, walang Diyos. Ang naririyan, sarili nating pagkatapon. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kung naranasan sa buhay natin ang pag-ibig, dapat alam natin na ang Diyos pag-ibig, Diyos yung nagdidikta sa ating sa ating mga puso. Pero kung hanggang paimbabaw lang yung pag-ibig, pagkaharap, pinapakitaan mo ng kabutihan, pag-ibig, pero paggalit, pagtalikod, galit na galit. Ang sabi doon, mapagpaimbabaw. Ano kung pinagtayo niya sa Pariseo? Pakitang tao na yung ginagawa. Parang cover. Pero yung deep inside sa tao, plastic. Hindi tayo gano'n. Kaya naging halimbawa ang ating gagawin. Sabi dito, mga kaisyo na iisip, huwag ninyong ilagay ang inyong isip sa mga bagay na kapataluan. Dapat po, kung isang po, iisip ang ating isipan.
kalinlingan, sakit ng buong katawan. Kung itinuturing natin ang ating pagkakapatiran ay isang bahagi ng katawan, walang maiiwan yan. Dapat lahat yan hahanguin. Lahat yan nagkakaroon ng iisang pag-iisip. Ano mag-iisip? Yung pagkatagumpay. Pagdadamayan, halimbawa, may problema yung kapatid natin, puntahan natin. Kapag mayroong nasa pagsubok, damayan natin. Isa lang kaisipan nun. Ang gusto natin, walang maiiwan. Walang mapapaniwalay, walang malalaglag. Gusto natin yung buong katawan kasama yun na maliligtas. Kaya po, sabi nito, huwag ninyong ilagak ang sa inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan. Ano yung kapalaluan? Yung pagtatanyag ng sariling pag-iisip. Halimbawa, nagplano kang mag-isa, hindi mo sinama yung iba, ibig sabihin, gusto mo, ikaw lang yung nasa kataasan. Yung iba, bahala ka sa buhay mo. Pero, kung tayo iisang katawan, ibig sabihin yan, gusto natin sabay-sabay yung tataas. Walang, kumbaga, pantay tayo tataas, hindi yung merong nakaungos o na mas mataas na isa. Halimbawa, 3 tayong pinto, dapat pantay lang yan. Ibig sabihin, ano na ang pagtingin sa isa, ganun din sa isa. Hindi pwedeng, mas magaling yung doon ka na lang sa kabila kasi doon gumagaling yung may karamdaman yan, hindi naman gumagaling. Ibig sabihin, itinatanyag niya yung sarili. Ipinapahamak yung iba. Kaya po, si Apostol Pablo hindi nagkulang sa pagpapaliwanag, sa pagpapadala ng mga sulat na isipin natin, hindi, para sa mga taga-Roma lang naman yun. Pero naging kaparaanan yung mga taga-Roma para yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo, isulat niya, kasama tayo na mga tagasunod ni Kristo na dapat huwag iiral o huwag ninyong ilagak sa inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan. Dahil isa lang po ang nagpalalo, walang iba ang diablo. Kung mamalayan natin, kung malalaman natin, nung likhain ng Diyos ang kababaan o sanlibutan, iniwan niya yung trono niya sa kanyang pinili niya sa lahat ng mga arkangeles upang mga siwa sa si Lucifer. Pero anong ginawa ni Lucifer? Nagtanyag ng kanyang sarili ng kapalaluan na ipinilit na ipinantay niya ang kanyang sarili katulad ng Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos nung bumalik doon sa langit? Inilaglag siya dito sa kababa-baba. Sapagkat, pinagkatiwala lang, gusto nang ariin yung diablo. Ngayon, kung yan po ay nangyayari sa buhay natin, ano pinagkaiba natin sa diablo? Na nagpapalalo tayo ng ating mga sarili. Kundi dapat palaging Diyos ang nasa taas. At tayo mga tao, pantay-pantay lang ang pagtuturingan natin bilang tayo tinatawag na anak ng Diyos. Ibig sabihin, kapag nagmalaki, kung nagmataas ng sarili, parehas na rin tayo ng kalaban ng Diyos. Kaya dapat po alisin natin yan sa ating mga kaisipan. Ano pa sabi nito? Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga hatak. Halimbawa, marami na tayong alam. Lahat, halimbawa, nakapag-research na tayo, marami na tayong videos na napanood, may pinangaral ng mga ibang tagapagpahayag ng una. Sa YouTube, marami niyan. Tapos, kabisado na natin ang mga Bible verse. Alam natin kung saan nakasulat. Sabi dito,
Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga hatat. Ibig sabihin, manatili lang tayo sa kapagkumbaba. Katalinuhan po yun. Ano ba? Palagay natin. Marami na tayong alam. Siyempre, katulad tayo ng isang sisidlang baso na puno ang laman. Ngayon, paano mo siya lalagyan kung puno na? Ang gagawin mo yan, makikipag-debate ka na. Makikipagtalo ka na. Kasi marunong ka na rin. Pero kung tayo'y nasa kapakumbabaan, merong dung laman na walang kwenta. I-compress natin. Alisin natin yung mga walang laman. Bawasan natin yung laman ng baso. Sabi nga, ang isang taong matalino, kumukuha kung ano yung kausap niya, bagamat sabihin natin mababa ang kalagayan, meron niyang alam na hindi mo alam. Na kapag narinig mo, pwede ko pala ito gawin. I-adapt sa ating sarili. Kung ang pag-aaral, ang kaalaman, walang katapusan. Papunta tayo sa walang katapusan. Pero kung sasabihin natin na alam na natin lahat, alam ko na ganito kadaming libo ang mga birds. Itinuro na ganito ng mga ibang mga sikta na ganito. Hindi po dapat natin sabihin na. Dahil ang Diyos walang hanggan. Ang salita ng Diyos wala rin hanggan. Itong utak natin may hangganan yan. Kapag namatay, saan yan papunta? Hindi pa kasi kabulukan. Tapos sasabihin natin, perfect na tayo. Kaya po dapat, pakanasayan natin yung saglit na panahon na isinilang tayo hanggang kamatay, kung umabot lang tayo ng 50 o 60, tapos nagmalaki na tayo. Yung pala, kakarangkot lang pala yun sa ipagtatalog ng Diyos sa atin na ninasa na natin magmalaki. Kasi po, yung utak natin, limitado lang. Pwede lang yung mawala. Magsisiasal lang tayo sa mga bagay na may katapusan. Dahil ang utak may katapusan. Pero yung karunungan, walang katapusan. Hindi yan magkakasya sa utak natin. At sabihin pa natin, alam na natin lahat, mayroon pa tayong hindi nalalaman. Isa lang, ang umibig sa kapwa. Pwede natin narinig, pero hindi natin kayang i-apply sa sarili natin. Dahil galit tayo sa ating kapwa. Susi, kung yung pag-ibig, hindi ko na pinagsama-sama na lahat ng kautosan, pag-ibig lang naman pala ang babagsakan. Ano bang sabi nito? Balikan natin. Huwag kayong mga pantas sa inyong mga haka. Ibig pala yung sinasabi lang natin na marami tayong nalalaman, mga haka-haka lang pala ng ating mga pag-iisip yan. Sariling haka. Ibig sabihin sariling pagtatanggap ng sarili. Sabi nito, huwag kayong mga bayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung halimbawa, ginawa tayo ng kasamaan ng ating kapwa. Sabi dito, huwag. Kapag sinabing huwag, huwag mong gantihan ng masama. Kapag ginawa ka ng masama, gantihan mo ng kabutihan. Ilalangin mo siya para magsisi. Para kahit kapano maantig man lang ang kanyang puso, magbago siya. Hindi yung ginawa na tayo ng kasamaan. Kapag ginantihan natin ng kasamaan, dalawa na tayong masama. Hayaan natin siya lang yung masama. Idalangin natin siya para maging mabuti siya. Pagpapalagag po yun sa kapwa. Sabi, isipin ninyo ang lahat ng kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Iisipin natin yung mga bagay na kapuri-puri, pero hindi naman pupupurihan natin ang ating sarili. Kung ano yung maganda sa ating, na dapat natin gawin sa ating kapwa, nakapuri-puri sa Diyos, yun ang gawin natin. Sabi dito, kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo
ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Sa totoo lang po, ang kakayanan natin limitado. Kaya sabi dito, ayon sa inyong makakaya, hanggat kaya pa, dapat umiral yung kapayapaan. Ibig sabihin, kung pwede man lang na sa halip na makipag-argumento, makipag-peace, pasensya ka na ba? Isang bagay na madaling pakinggan pero mahirap sabihin. Yung salita, sorry. Isa po yung susi ng peace of mind. Ang katagang sorry. Patawad. Yan din ang sinasabi natin sa Diyos, patawad Diyos kung nagagawa ako ng kasama. Siyempre, pero din sa kapwa ko, tayo ng sorry. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya, nadala lang ako ng emosyon. Tanggap-tanggap pa siguro yun. Pero kung i-ignore lang natin, nakagawa na tayo ng masama, tapos hindi na, parang baliwala lang sa atin, may kataasan yun. Pag lumalaki ang tama yun, kasi ayaw ibaba ang sarili. Ano ba sabi nito? Huwag kayong mga higantihan, mga iniibig. Pag sinabing mga higantihan, kung ano yung ginawa ng kapwa, gagawin din natin sa kanya. Sabi sa Bicol, pamaranos-balos. Huwag mga higantihan. Hindi dapat maging kundi bigyan daan ninyo. Kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, ako ang aking paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kapag mayroong ginawa ang ating kapwa sa atin, ipanalangin natin siya. Ang mahalaga dyan, yung paghihiganti, Diyos po ang gagawa. Siya lang ang may karapatan ng paghihiganti at ganti, sabi ng Panginoon. Kaya huwag nating ilalagay sa ating sarili, bahala, ako lang gagawa sa kanyang pag-ibig sa tumino. No, hindi po dapat natin ginagawa. Merong Diyos na may karapatan sa bagay na yan, sa Kanya yan. Huwag nating akakuin ang isang bagay na hindi natin pwedeng gawin dahil Diyos lang ang may karapatan. Sabi niya, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Kung gumawa ka ng kabutihan, kung ginawa ka ng kabutihan ng iyong kapwa, merong ganti doon sa iyong kapwa. At kapag ginawa ka ng kasamaan ng iyong kapwa, ipaghihiganti ka ng Diyos sa ginawa ng masama sa iyo. Ganun po yun. Sabi dito sa huling 2 verse. Kaya, kung ang inyong kaaway ay magutom, halimbawa, alam natin na okay yung pamumuhay natin, tapos yung kaaway natin, hindi na natin sabihin, hindi naman tayo palaway, pero tayo yung inaaway. Kaaway pa rin ang tingin mo. Kaya kung ang ating kaaway ay magutom, ilibre mo pa, pakanin ko. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Bigyan mo pa ng tubig na kailangan mo. Bakit? Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga bala ng apoy ang ibubulong mo sa kanyang ulo. Yun yung magiging hatol ng Diyos sa kanya na kanyang ginagawa. Na parang kinakargahan mo lang siya. Maliban lang kung magsisi siya at magbago at hindi ka naawayin, mapapatawa din siya. Kaya po, mahirap gawin yan kapag nasa sarili pa tayong pagkatao. Pero kapag nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, kaya natin gawin yan na pakainin ang kaaway at painin siya. Pero kung tayo'y nasa sarili nating kalooban, hindi, galit ako sa kanya.
Mainit ang dugo ko sa Kanya. Emosyon na naman yun, sariling pagkatao. Pero kung kapangyarihan ng Diyos, kung si Kristo nga, dinipahan niya lahat. Pati yung nagsigawan sa Kanyang ipako sa krus. Pati yung naghuli sa Kanya, na pinagpas pa ni Pedro, yung taing naman, kung pinagaling niya pa, kung si Kristo nga'y gawa ng kabutihan, ang mga taong umalipusta sa Kanya, dapat gano'n din tayo. Sabi nga, ang Espiritu Santo, kukuha siya sa atin. Kung ano yung ipinakita ni Kristo na pamumuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan, ituturo yan sa atin ang Espiritu Santo. Kaya, kaya natin gawin ang mga bagay na sa isip natin, hindi natin piling gawin. Pero salamat sa Diyos dahil mayroon tayong Espiritu Santo na nakatulong sa atin upang magawa natin ang mga bagay na hindi maabot ng ating pag-iisip. Sa totoo lang po, kumpleto yung pagkakagawa sa tao. Kaya natin gawin lamang, isusukot lang natin ang ating sarili sa Diyos upang siya ang manguna sa bawat isa sa atin. Espiritu Santo ang magdidikta sa atin upang magawa natin ang mga nasa ng Diyos. Ang mga nais gawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya huwag po tayo titingin sa sarili nating kalagayan. Na ako ay kangay professional, na ako ay kangay evangelista, na ako ay kangay magagamot, o ako ay kangay pangulo, kundi manatili lang tayong mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Sapagkat yung kataasan, yan po ay dikta ng kalaban ng Diyos. Kung si Kristo ay nagpakumbaba sa kanyang sarili, hanggang tanggapin ang siya'y mamatay sa krus, dapat handa rin natin magpasakop sa Diyos ang ating sarili para siya ang mauna sa mga buhay natin. Mahirap yung gawin, pero kung nakasurrender tayo, kaya natin. Magagawa natin yan. Ang mga bagay na nais ng Diyos. Ito yung maganda sa panahon ito. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Dapat manatili tayo sa mabuti. Kapag may masamang lumapit sa atin, huwag tayong patatalo. Kundi dapat daigin natin ng kabutihang meron tayo yung kasamaan na lumalapit sa atin. Ibig sabihin, pinagayaan, isa sa alang-alang din natin yung mga taong nasa paligid natin. Na para lang daigin mo yan, kala ka nagkatyurakan mo yung kapwa. Hindi dapat gano'n. Kundi, sabi nga, kung galit ka sa iyong kapwa, magalit ka lang sa kanyang ginawa. Huwag naman sa buong tao na ayaw mo nang makita yung mukha. Yung gawa lang doon ka naman, pero yung pagkakamahan siya. Dahil, tinuturo ka sa atin ang mga pangalan. Sabi dito, hindi ang masama. Ang mahalaga nagtapos ako bala sa buhay niya. Iwanan naman yung pagkatao niya. Kaya dapat may pagpapahalaga pa rin, may pagmamahal pa rin sa kapwa. Na nagalit man natin ng mabuti ang masama, ang mahalaga. Yung tao na nakagawa sa atin, kasama pa rin natin. Minamahal pa rin natin siya. Kaya yung gawa lang yung masama, doon tayo magalit. Hindi naman sa buong pagkatao. Na, baka dumating tayo yung pagkakataon, isumpak pa natin ang ating kapwa. Dapat huwag ganun. Kundi yung pagpapahalaga sa bawat isa at ipairal natin, doon natin mamamalala si Kristo pala ang nanahan sa ating mga puso. Siguro po, hanggang dito na lang pakikibahagi natin. Marami pa sana. Pero ang oras kulang. Salamat sa Diyos at pinagtalugan niya tayo pagsarasanayan sa punto ito.
para maging tema ng sitas na ito ngayong gabi. Isang magandang gabi sa bawat isa at pagpalain naman tayo sa lahat ng mga araw ng ating buhay. Salamat sa Diyos at mapagpalang gabi sa bawat isa.